Isang malakas na tunog ng basag na baso ang biglang pumunit sa maligayang tugtugin ng orkestra, kasabay ng pagsigaw ng isang babae sa gitna ng ballroom. Nagulat ang lahat, napahinto ang mga bulungan, at halos sabay-sabay na napatingin ang daan-daang bisita sa iisang direksyon. Sa entablado, kung saan nakatayo si Eliana, nanlilisik ang mga mata at basang-basa ng pula na parang dugo ang kanyang puting ball gown. Ngunit hindi ito dugo. Juice lang ito ng cranberry na aksidenteng natapon sa kanya ng isang waiter, isang maliit na trahedya sa simula ng isang gabi na puno ng pangako. Ngayon, ang tunay na trahedya ay magsisimula pa lamang at mas masakit pa sa anumang sugat sa balat. Hindi pa alam ni Eliana na ang kapirasong pula sa kanyang damit ay magiging simbolo ng sakit at panlilinlang na malapit nang dumapo sa kanyang puso. Nakahinga siya nang maluwag nang marinig ang pagtawa ng asawang si Marco, na agad lumapit para punasan ang mantsa. Ngumiti si Marco. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng chandelier at sinabing, "Ang aking reyna, kahit may mantsa, ikaw pa rin ang pinakamaganda." Isang ordinaryong papuri, ngunit para kay Eliana, ito ay parang isang matamis na kasinungalingan na matagal na niyang pinaniniwalaan. Napakagaan ng loob niya sa piling ni Marco, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong pagkatao, ang lalaking sinumpaan niyang iibigin habang buhay. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa talumpati. Ito ang ika-100 anibersaryo ng Santiago Corporation, ang minana niyang kumpanya mula sa kanyang namayapang ama. Ito ang gabing dapat ay puno ng pasasalamat at pagdiriwang. Ang gabing ipagmamalaki niya ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang pamilya. Mga minamahal kong kasamahan, mga kaibigan at pamilya, simula ni Eliana, ang kanyang tinig ay nag-aalangan pa, ngunit puno ng pag-asa. Ngunit bago pa man niya matapos ang pangungusap, isang kamay ang humawak sa kanyang mikropono. Ito ay si Marco muli. Ngunit iba ang ngiti niya ngayon. Hindi na ito ang ngiting puno ng pagmamahal na nakasanayan niya. Ito ay ngiti ng pagtatagumpay, ng pagmamay-ari, at ng paghamak. "Sandali lang, mahal kong Eliana," sabi ni Marco. Ang kanyang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. "Mayroon akong mas mahalagang anunsyo na gagawin ngayong gabi." Kumunot ang noo ni Eliana. Hindi niya maintindihan. Bakit parang may iba sa boses ni Marco? Bakit pakiramdam niya ay may malamig na simoy ng hangin ang dumaan sa kanyang likuran? Lalong lumakas ang kabog ng dibdib niya nang biglang lumitaw sa gilid ng entablado ang isang babae. Matangkad, balingkinitan, at nakasuot ng isang pulang gown na tila sumasalamin sa mantsa sa kanyang damit. Si Katrina Ramirez, ang bagong marketing director ng kanilang kumpanya. Ngunit hindi lang ito ang papel niya sa buhay ni Marco. Gaya ng malapit niyang matuklasan. "Mga kaibigan," patuloy ni Marco, ang kanyang braso ay nakapulupot sa biwang ni Katrina na parang nagmamay-ari. Ang babae naman ay ngumiti ng mapanghamak. Ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Eliana na parang isang manghuhula ng kamalasan. "Gusto kong ipakilala sa inyo ang tunay na reyna ng puso ko, ang babaeng magbibigay ng bagong direksyon sa aking buhay at sa Santiago Corporation." Bumagsak ang mundo ni Eliana. Ang kanyang utak ay tila huminto sa pag-andar. Nag-init ang kanyang mga mata, ngunit pinipigilan niya ang pagtulo ng luha. Narinig niya ang mga bulungan ng mga bisita, ang tunog ng mga kamera, at ang matinis na halakhak ni Katrina. Naramdaman niya ang matinding kahihiyan, ang panlilinlang, at ang kirot na mas matalas pa sa libong kutsilyo. "Marco," ang tanging nasabi ni Eliana, ngunit lumabas lamang ito bilang isang mahinang bulong. Nilapitan siya ni Marco, ngunit hindi na para umalo. "Pasensya na, Eliana," bulong niya, ngunit ang nangiti sa labi niya ay hindi nagpapatawad. "Pero matagal na kitang sinasakal,
Kailangan kong lumaya. Pagkatapos noon, hinalikan ni Marco si Katrina sa harap ng lahat. Isang halik na hindi para sa pagmamahal, kundi para sa pagtatanghal ng kanyang kapangyarihan at paghamak kay Eliana. Ang red wine stain sa kanyang damit ay tila nagbago ng kulay. Naging simbolo ng dugong nagtataksil sa kanyang puso. Naramdaman ni Eliana ang init na umaakyat sa kanyang mukha, ang pagtulo ng luha na hindi na niya kayang pigilan. Wala siyang nagawa, kundi tumakbo. Lumabas sa bulwagan at iwan ang lahat ng pangarap niya sa isang gabing puno ng kasinungalingan. Sa bawat yapak niya palayo, parang may bahagi ng kanyang kaluluwa ang unti-unting namamatay. Ngunit sa ilalim ng sakit, isang binhi ng galit ang unti-unting sumisibol. Hindi niya alam kung paano siya nakauwi. Ang tanging naaalala niya ay ang pagdating niya sa kanyang silid, bumagsak sa sahig, at hinayaan ang lahat ng sakit na kumawala sa anyo ng mga luha. Ang kanyang maputing gown, ngayon ay may mantsa ng cranberry juice, ay tila sumasalamin sa kanyang kaluluwa. Marumi, wasak, ngunit may potensyal na magbago. Hindi ko kayo mapapatawad, Marco. Katrina, bulong niya sa kawalan. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa ilalim ng bawat patak ng luha, may apoy na nagliliyab, na nagbabanta na susunugin ang sinumang nagtangkang yumurak sa kanyang pagkatao. Ginising si Eliana ng malamig na sinag ng araw na tumatagos sa kurtina ng kanyang silid. Hindi siya natulog. Buong gabi siyang nakatulala sa kisame, paulit-ulit na bumabalik sa alaala. Ang bawat salita ni Marco, ang bawat tawa ni Katrina, ang bawat tingin ng awa at paghamak mula sa mga bisita. Parang sinasaksak ang kanyang puso sa bawat paghinga. Bumangon siya, ang katawan ay nanghihina, ang mga mata ay namumula. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Isang estranghera ang nakatingin sa kanya. Basag ang mga mata, gusot ang buhok, at wala ng buhay ang dating sigla sa kanyang mukha. Hindi ito ikaw, Eliana, bulong niya. Hindi ito ang anak ni Santiago. Ang pangalang Santiago ay tila nagbigay ng kaunting lakas. Ang ama niya, ang kumpanya nila, ang minana niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang sinubukang magtimpla ng kape. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang tasa, isang katok sa pinto ang pumukaw sa kanya. Nagulat siya. Sino ang pupunta sa kanya sa ganitong oras? Baka si Marco? Ngunit ano pa ang sasabihin nito? Ma'am Eliana, may bisita po kayo, sabi ng kanyang kasambahay, si Aling Nena, na may halong pag-aalala sa tinig. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanya ang isang babaeng nakasuot ng corporate suit, matikas ang tindig, at may matatalim na mata, ngunit may pag-aalala sa kanyang mukha. Si Lorna De Leon. Ang abogado ng kanilang pamilya, ang pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Hindi niya inaasahan ang pagbisita nito. Lorna, sabi ni Eliana, ang kanyang boses ay halos pabulong. Eliana, tugon ni Lorna. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Pumasok ako nang walang paalam dahil alam kong hindi mo ako haharapin kung tatawagan kita. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Umupo sila sa living room. Ang katahimikan ay tila nakakabingi. Inabot ni Lorna ang isang brown envelope kay Eliana. Mula ito kay Sir Roberto bago siya pumanaw. Kumunot ang noo ni Eliana. Ang ama niya? May iniwan ba itong lihim? Binuksan niya ang envelope. Sa loob ay may ilang lumang papeles at isang liham na may sulat kamay ng kanyang ama. Habang binabasa niya ang liham, unti-unti siyang nanlamig. Isinasaad dito ang pag-aalala ng kanyang ama tungkol kay Marco. Anak, alam kong mahal mo si Marco at sana ay nagkakamali ako. Ngunit may kutob ako sa kanya. Maging maingat ka sa mga desisyon niya, lalo na sa kumpanya. Mayroon akong inihandang proteksyon para sa'yo at sa ating pamilya kung sakali.
Huwag kang matakot lumaban, Eliana. Dugong Santiago ang dumadaloy sa'yo. Tiningnan ni Eliana si Lorna. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito at takot. Anong ibig sabihin nito, Lorna? Alam ni Papa? Tumango si Lorna. Mayroon siyang mga hinala, Eliana. Hindi niya sinasabi sa'yo dahil ayaw kanyang bigyan ng pasanin at umaasa siyang nagkakamali lang siya. Ngunit bago siya nawala, ipinagbilin niya sa akin na bantayan ka at ang kumpanya. Simula nang pumanaw siya, napansin ko ang ilang irregularidad sa mga transaksyon ng Santiago Corporation. Lahat ay may kinalaman kay Marco. Inilahad ni Lorna ang ilang dokumento, mga bank statement, financial reports, at mga kontrata na may pinaghihinalaang lagda. Habang tinitingnan ni Eliana ang mga ito, parang may kung anong gumuguhit sa kanyang puso. Hindi lang siya niloko sa pag-ibig, kundi pati na rin sa tiwala, sa pamilya, at sa kumpanya na iniwan ng kanyang ama. Ang dami niyang inilabas na pondo, Eliana. Mga malalaking halaga na hindi ko makita ang malinaw na paliwanag. Puro project expenses o investment funds na walang konkretong ebidensya. Paliwanag ni Lorna, ang bawat salita ay parang suntok sa sikmura ni Eliana. Hindi ito nangyari nang buhay pa si Sir Roberto. Si Marco lang ang may kakayahang gawin ito nang walang nakakapansin. Nanginginig ang mga kamay ni Eliana habang hinahawakan ang mga dokumento. Ang kanyang pagkabigla ay napalitan ng unti-unting galit. Ang Marco na minahal niya, ang Marco na akala niya ay kasangga niya sa lahat, ay isang ahas pala sa kanyang dibdib. Isang traidor. Pero paano niya nagawa to? Tanong ni Eliana. Ang kanyang boses ay puno ng pait. Pinagkatiwalaan ko siya ng lahat. Dahil alam niya ang kahinaan mo, Eliana. Diretsong sagot ni Lorna. Ang pagmamahal mo sa kanya at ang tiwala mo na ibinigay mo sa kanya. Gumamit siya ng mga dummy corporation at nagmanipula ng accounting records. Hindi ito basta-basta. Pinagplanuhan ito. Doon, sa gitna ng kanyang living room, habang nakatitig sa mga ebidensya ng pagtataksil, isang bagong Eliana ang unti-unting nagigising. Hindi na ang babaeng umiiyak sa kanyang kwarto. Hindi na ang babaeng durog at walang kalaban-laban. Ang kanyang ama ay nagbigay sa kanya ng babala. Ngayon, naiintindihan na niya kung bakit. Anong magagawa natin, Lorna? Tanong niya. Ang kanyang tinig ay mas matatag kaysa kanina. Inabot ni Lorna ang isang folder na mas makapal kaysa sa nauna. Ito ang mga hinala ko, Eliana. Kailangan nating hukayin ang mas malalim. Mayroon tayong pagkakataon na ibalik ang lahat. Ngunit kailangan ng lakas ng loob, ng determinasyon, at ng matinding paglaban. Handan ka na ba? Tiningnan ni Eliana ang folder. Pagkatapos ay tumingin siya sa bintana kung saan sumisikat ang araw. Ang sikat na yon ay hindi na parang pangako ng kaligayahan, kundi isang hamon, isang paanyaya sa isang digmaan na kailangan niyang ipanalo. Handa ako, Lorna, sabi ni Eliana. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng bagong determinasyon. Hukayin natin ang lahat. Hindi ko hahayaan na yurakan nila ang pangalan ng aking ama at ang akin. Nakahilata si Marco sa malambot na kama ng kanyang penthouse suite habang si Katrina ay nakaupo sa tabi niya, naglalaro sa kanyang buhok. Ang suite ay may panoramic view ng buong Maynila na tila sumasalamin sa kung gaano kalaki ang kanyang narating. Sa ibaba, ang Santiago Corporation Building ay nakatayo ng matayog. Ngayon ay ganap na sa ilalim ng kanyang kontrol. Hindi ko akalain na ganoon kadali, sabi ni Katrina. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki. Ang reynang iyon, napakabobo. Akala niya ay hindi siya malilinlang. Umisi si Marco. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa dilim. Napakahiwaga ni Eliana. Mahal ko. Palaging nakatingala sa akin. Palaging nagtitiwala. Hindi niya nakita ang dumarating.
Ang tingin niya sa mundo ay puro pagmamahal at kabaitan, kaya madali siyang baliktarin. Ito ang plano niya mula pa noong simula. Hindi niya minahal si Eliana. Nakita lang niya ito bilang isang daan patungo sa yaman at kapangyarihan. Ang Santiago Corporation ay ang kanyang premyo at si Eliana ay ang susi. Ang lahat ay perpektong naglaro sa kanyang mga kamay. Pero paano mo nagawa ang lahat ng yan nang hindi niya nahahalata? Tanong ni Katrina. Ang kanyang interes ay mas malaki kaysa sa dati. Ang ama niya, si Roberto Santiago, isang alamat sa negosyo. Sigurado akong marami siyang inihanda para protektahan ang kanyang imperyo. Tumawa si Marco, isang tunog na malalim at puno ng panalo. Ang matandang Santiago? Oo, matalino siya. Ngunit mayroon din siyang kahinaan, ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak at ang kanyang pagtitiwala sa akin. Akala niya ay magiging mabuting asawa ako at tagapamahala. Ipinaliwanag ni Marco ang kanyang detalyadong plano. Ginawa ko ang lahat ng paunti-unti. Una, kumuha ako ng ilang dummy corporation sa ibang bansa. Pagkatapos, unti-unti kong inilabas ang pondo ng Santiago Corporation bilang investment sa mga pekeng kumpanyang yon. Ang mga dokumento ay pinanday ko. Ang mga accountant na pinagkakatiwalaan ni Eliana. Binigyan ko sila ng kaunting insentibo para pumikit. Paano ang board members? Tanong ni Katrina. Ang kanyang mga mata ay naniningning. Ilang taon kong inikot ang mga ito. Binigyan ko ng pabor, binigyan ng kapangyarihan sa mga subsidiary. Ngayon, nasa bulsa ko na sila, kaya kahit anong gawin ni Eliana, wala siyang makukuha. Ang kanyang share sa kumpanya, malaki pa rin, oo. Pero ang kontrol, sa akin na. Yumakap si Katrina kay Marco, hinalikan siya sa leeg. Ikaw talaga ang henyo, mahal ko. Ngayon, anong plano mo para kay Eliana? Hayaan mo na lang ba siyang umiyak sa sulok? Nag-isip si Marco. Hindi ko siya hahayaan na maging sagabal. Kailangan kong siguraduhin na wala siyang magagawa. Baka bigla siyang magising at kumilos. May naisip si Marco. Isang paraan para tuluyan ng mapatahimik si Eliana. May ilang dokumento pa sa opisina ng ama niya. Kailangan kong kunin yon. Mayroon siyang isang lumang safe doon na tanging siya lang ang nakakaalam ng code. Ngunit may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Isang alaala mula sa kanyang biyanan. Naaalala ko, minsan ay nabanggit ni Sir Roberto ang isang Santiago Legacy Clause. Isang uri raw ng proteksyon para sa kumpanya kung sakaling magkaroon ng malaking kaguluhan sa pamamahala. Pero akala ko ay wala lang iyon. Isang lumang kwento lang. Tumaas ang kilay ni Katrina. Legacy clause? Ano naman yan? Ewan ko. Hindi na niya masyadong detalyado. Sabi niya ay isang huling sandata raw. Pero malabong mangyari iyon. Sino ba naman ang makakahanap noon? Ngunit sa loob-loob ni Marco, may kaunting kaba na tumibok. Isang maliit na binhi ng pag-aalinlangan. Hindi niya kayang hayaan ang anumang posibilidad na baka may magawa pa si Eliana. Hayaan mo na ang mga iyon, mahal ko. Sabi ni Katrina. Pinilit itaboy ang pag-aalala ni Marco. Ngayon ay tayo na ang may hawak ng lahat. Tayo na ang mga hari at reyna ng Maynila. Ang Santiago Corporation ay atin na. Hinila ni Marco si Katrina palapit. Ang kanyang tingin ay matalim at puno ng pagmamay-ari. Oo, sa atin na ang lahat. At wala nang makakapigil sa atin. Ngunit habang hinahalikan niya si Katrina, ang imahe ni Eliana na basag, ang puso at puno ng luha ay biglang sumagi sa kanyang isip. Sana ay matulog ka na lang ng mahimbing, Eliana. Bulong niya sa sarili. Dahil sa paggising mo, wala ka nang babalikan. Ang sakit at galit ay unti-unting naging gasolina sa determinasyon ni Eliana. Hindi na siya ang babaeng durog at walang kalaban-laban. Sa bawat araw na lumipas, lalo siyang nagiging matapang at matatag. Sa tulong ni Lorna, sinimulan nila ang kanilang tahimik at lihim na imbestigasyon.
Kailangan nating maging maingat, Eliana, sabi ni Lorna habang nagtitipon sila sa isang pribadong silid sa opisina ng abogado. Alam ni Marco, ang bawat kilos mo sa loob ng kumpanya, kaya kailangan nating lumabas. Ang unang hakbang ay ang pakikipag-ugnayan sa mga dating empleyado na biglaang sinibak ni Marco matapos pumanaw ang kanyang ama. Marami sa kanila ay tapat sa pamilya Santiago at may kaalaman sa mga internal na operasyon ng kumpanya. Napakasikip ng tiyan ni Eliana nang unang beses siyang makipagkita sa isa sa mga dating manager, si Mang Dante, sa isang liblib na coffee shop. Pinili nila ang oras na medyo maluwag ang tao para hindi sila kapansin-pansin. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay habang hawak ang tasa ng kape. Takot na baka may makakita sa kanila. Mang Dante, salamat po sa pagpunta, sabi ni Eliana. Pinilit na maging kalmado ang kanyang boses. Ma'am Eliana, tugon ni Mang Dante, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nagulat po ako nang magpatawag kayo. Akala ko po ay kinalimutan na kami. Hinding-hindi po, sagot ni Eliana. May bahid ng pagsisisi sa kanyang tinig. Ngayon ko lang nalaman ang lahat ng ginawa ni Marco. Humihingi po ako ng tawad. Ikinuwento ni Mang Dante ang kanyang karanasan, kung paano biglaan siyang sinibak nang tanungin niya ang tungkol sa mga malalaking transaksyon na hindi dumaan sa tamang proseso. May mga instruction po na direkta kay Mr. Marco at kahit ako nagulat. Hindi po ganoon ang sistema ni Sir Roberto noon. Inilahad ni Mang Dante ang ilang mga detalya tungkol sa mga kumpanyang sister na biglaang lumitaw sa listahan ng mga supplier at partner ng Santiago Corporation. Walang nakakakilala sa mga may-ari niyan, ma'am. Puro sila pangalan lang sa papel. Ang bawat salita ni Mang Dante ay parang karayom na tumutusok sa puso ni Eliana. Ang lalaking pinagtiwalaan niya ay hindi lang basta nagtaksil sa kanya, kundi pati na rin sa legasya ng kanyang ama at sa mga taong naglaan ng buhay sa kumpanya. Naramdaman niya ang galit, ngunit kasabay nito ay isang matinding pagpupursigi. Nagpatuloy sila sa pakikipag-ugnayan sa iba pang dating empleyado. Isang dating auditor ang nagbigay ng kopya ng mga internal reports na may mga red flags na binabalewala ng kasalukuyang management. Isang dating executive secretary naman ang nagkumpirma na madalas bumisita si Katrina sa opisina ni Marco. Kahit pa maging gabi, bago pa man pumanaw ang kanyang ama, ang bawat impormasyon ay unti-unting bumubuo ng isang malaking puzzle ng panlilinlang. Sa bawat pagpupulong, unti-unting nawawala ang takot ni Eliana. Napalitan ito ng matinding pagnanais na ipaglaban ang katotohanan. Nakita niya ang pagtitiwala sa mga mata ng mga dating empleyado at iyon ang nagbigay sa kanya ng lakas. Mayroon na tayong sapat na ebidensya, Eliana, sabi ni Lorna isang gabi, habang nag-e-examine sila ng mga dokumento sa bahay ni Eliana. Malakas ang kaso natin laban kay Marco, pero may isang bagay pa akong kailangan mong malaman. Ipinakita ni Lorna ang isang diagram na nagpapakita ng isang komplikadong network ng mga shell corporation na pag-aari ni Marco. Ang perang inilabas niya sa Santiago Corporation ay hindi lang niya itinago. Ibinuhos niya ito sa mga peking kumpanyang ito. At ang ilan sa mga yon ay may kaugnayan sa isang malaking developer ng lupa na kalaban ni Sir Roberto dati. Kumunot ang noo ni Eliana. Ibig sabihin, hindi lang pera ang habol niya? Hindi lang, sagot ni Lorna. Ang kanyang mukha ay seryoso. Tila may mas malaking plano siya. O kaya, ginagamit lang siya ng iba. Ito ang simula pa lang, Eliana. Nais mong ipagpatuloy? Tiningnan ni Eliana ang mga papeles. Ang pagkabigla ay naroon pa rin, ngunit ngayon ay may kasama ng pag-unawa. Naiintindihan niya na ang laban na ito ay hindi lang tungkol sa paghihiganti, kundi tungkol sa pagpapanumbalik ng hustisya at sa pagprotekta sa lahat ng pinaghirapan ng kanyang ama. Hindi na siya magtatago. Ipagpatuloy natin, Lorna, sabi ni Eliana. Ang kanyang tinig ay matatag, walang bakas,
ng pag-aalinlangan. Kailangan nating alamin kung gaano kalalim ang lahat ng ito at handa akong harapin ang anumang matuklasan natin. Sa unang mga araw, matapos ang iskandalo sa party, naramdaman ni Marco ang matamis na lasa ng tagumpay. Ang mga headlines ay puno ng kanyang matapang na desisyon at ang mga board members ay tila sumasang-ayon sa kanyang bagong direksyon para sa Santiago Corporation. Si Eliana ay tahimik, kaya inakala niyang nanlumuo na ito at sumuko. Ngunit ang katahimikan ni Eliana ay nagsimulang bumagabag kay Marco. Masyado itong tahimik, masyadong kalmado. Hindi ito ang Eliana na kilala niya, ang babaeng madaling umiyak at sumuko. Ang isang bahagi ng kanyang utak ay nagsabi na mag-ingat. Isang hapon, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang pribadong investigador. Sir Marco, may kakaiba po akong napansin. Madalas makipagkita si Ma'am Eliana sa isang abogado, si Lorna De Leon. At may kasama pa pong ilang dating empleyado ng Santiago Corporation. Parang may malamig na tubig na ibinuhos kay Marco, si Lorna De Leon, ang abogado ng kanyang biyenan, at ang mga sinibak niyang empleyado. Ang pakiramdam ng tagumpay ay biglang napalitan ng matinding pagkabahala at galit. Nagigising si Eliana, at ito ay isang malaking problema. Subaybayan mo sila ng maigi, utos ni Marco. Ang kanyang boses ay malamig. Alamin mo kung anong ginagawa nila at siguruhin mong walang impormasyon na makakalabas. Pagbaba niya ng telepono, agad siyang tumawag kay Katrina. May problema tayo, mahal ko. Kumikilos si Eliana. Kumikilos? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Katrina. May bahid ng pagkabigla sa kanyang boses. Nakikipagkita siya kay Lorna De Leon at sa mga pinatalsik kong empleyado. Nag-iimbestiga siya. Hindi natin pwedeng hayaan na makahanap siya ng kahit anong ebidensya. Paliwanag ni Marco, ang kanyang panga ay nagtatalim. Huwag kang mag-alala, Marco, sabi ni Katrina. Sinubukan siyang pakalmahin. Mayroon tayong media sa ating panig. Madali lang siyang sirain. Ngunit may mas malalim na takot si Marco. Alam niya ang kanyang ginawa. Ang mga transaksyon, ang mga pekeng kumpanya. Kung mahahanap ni Eliana ang kahit isang maliit na ebidensya, maaaring magulo ang lahat ng kanyang pinaghirapan. At mayroon pa ang Santiago Legacy Clause na bumabagabag sa kanyang isip. Hindi sapat iyon, Katrina. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Kailangan nating sirain ang reputasyon niya bago pa man niya makilos ang anumang nalalaman niya. At kailangan kong siguraduhin na walang anumang ebidensya na makakahanap sila. Naisip ni Marco ang isang desperadong plano. Kailangan niyang i-preempt si Eliana. Mag-iisip ako ng isang paraan para mailagay siya sa mas masamang sitwasyon. Isang iskandalo na magpapatahimik sa kanya ng tuluyan. Kinabukasan, inutos ni Marco sa kanyang tauhan na magtanim ng mga pekeng ebidensya laban kay Eliana. Mga dokumentong magpapalabas na si Eliana mismo ang nagpapalitaw ng pera mula sa kumpanya bago pa man pumanaw ang kanyang ama. Gagamitin niya ang kanyang koneksyon sa media para ilabas ito sa tamang oras. Pumasok din siya sa kanyang opisina sa Santiago Corporation na ngayon ay sa kanya na. Nagpunta siya sa dating opisina ng kanyang biyenan na ngayoy kanya na rin. Kinuha niya ang mga lumang dokumento at pinunit ang mga ito. Binuksan niya ang safe na matagal nang pinaghihinalaan niyang nagtatago ng mahahalagang papel. Sa loob, wala siyang nakita kundi lumang mga kontrata at ilang personal na gamit ni Sir Roberto. Walang anumang legacy clause na nabanggit. Nakahinga siya ng maluwag. Masyado kang nag-aalala, Marco, sabi ni Katrina nang tawagan niya ito. Wala siyang hawak at kung meron man, madali nating sirain. Pero kailangan pa rin nating maging maingat, Marco insisted. Kailangan kong siguraduhin na ang kanyang laban ay magiging walang silbi. Sisirain ko siya ng tuluyan bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong makatayo.
Naghigpit ang hawak niya sa kanyang cellphone. Ang kanyang plano ay tila perpekto. Isang media expose na maglalagay kay Eliana sa balag ng alanganin na magpapalabas sa kanya na hindi karapat-dapat mamuno. At sa sandaling lumabas ang balita, wala nang sino man ang maniniwala sa kanyang mga akusasyon laban kay Marco. Ngumisi si Marco. Tingnan natin kung paano ka babangon dito, Eliana. Hindi lang kita sinira bilang asawa, sisirain din kita bilang tao at bilang tagapagmana. Ang balita ay kumalat na parang apoy. Lumabas sa mga pahayagan at online news portals ang mga artikulong nag-aakusa kay Eliana ng iba't ibang financial anomaly sa Santiago Corporation. May mga peke at pinanday na dokumento na ipinakita bilang ebidensya na nagpapalabas na siya mismo ang naglilihis ng pondo. Ang mga larawan niya na dating simbolo ng kagandahan at yaman ay ginamit upang ipakita ang isang mukhang mapanlinlang at sakim. Nawalan ng lakas si Eliana nang makita ang mga headline. Pinagkatiwalaan ng loko, Eliana Santiago, nagpayaman sa lihim na pondo. Ang minana ni Eliana, isang imperyo ng kasinungalingan. Ang bawat salita ay parang suntok sa kanyang sikmura. Mas masakit pa kaysa sa ginawa ni Marco sa party. Ngayon, buong mundo na ang humuhusga sa kanya. Eliana, huwag kang maniwala sa kanila, sabi ni Lorna. Sinubukan siyang pakalmahin sa loob ng kanilang safe house, isang condominium unit na pag-aari ni Lorna. Ito ang trabaho ni Marco. Dinudurog niya ang reputasyon mo bago pa man tayo makakilos. Pero Lorna, paano kung maniwala sila? Tanong ni Eliana. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ang pangalan ng pamilya ko, sinisira niya. At iyon mismo ang ayaw niyang mangyari, tugon ni Lorna. Kaya kailangan nating maging mas matatag ngayon. Mayroon tayong ebidensya na magpapatunay na kasinungalingan ang lahat ng ito. Ito ay bahagi lang ng digmaan, Eliana. Pinilit ni Eliana na pakalmahin ang kanyang sarili. Tama si Lorna. Hindi ito ang oras para sumuko. Ito ang oras para lumaban. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalito at galit, isang alaala ang biglaang sumagi sa kanyang isip. Ang huling pag-uusap nila ng kanyang ama bago ito pumanaw. Anak, kapag pakiramdam mo ay mag-isa ka na at wala ka ng ibang matatakbuhan, hanapin mo ang aking huling sulat sa likod ng librong Ang Mahiwagang Balete sa iyong library. Mayroon dong isang bagay na makakatulong sa iyo. Ang Mahiwagang Balete ay isang lumang aklat ng alamat ng Pilipino, paborito ng kanyang ama. Sa bilis ng kanyang pag-iisip, agad siyang tumayo. Lorna, kailangan kong bumalik sa bahay. Ngayon na. Anong nangyayari? Tanong ni Lorna. Nagulat sa biglaang desisyon ni Eliana. May naaalala ako, sabi ni Eliana. Isang bagay na sinabi sa akin ni Papa. Kailangan kong hanapin yon. Hindi nagtagal. Bumalik sila sa mansyon ng Santiago. Lihim silang pumasok. Iniiwasan ang mga tauhan ni Marco na posibleng nagbabantay. Nagpunta si Eliana sa library ng kanyang ama. Ang silid na puno ng alaala at kaalaman. Ang amoy ng lumang papel at balat ng aklat ay bumalot sa kanya. Tila yakap ng kanyang ama. Hinahanap niya ang aklat na may pamagat na Ang Mahiwagang Balete. Nang makita niya ito sa isang lumang istante, kinuha niya ito at dahan-dahang binuklat. Sa likod ng huling pahina, mayroong isang maliit na sobre na nakatago. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang sobre. Sa loob ay may dalawang dokumento. Ang una ay isang liham mula sa kanyang ama na isinulat niya mga ilang buwan bago siya pumanaw. Eliana, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay nasa matinding kagipitan ka. Hindi ko lubos na pinagkakatiwalaan si Marco, kaya inihanda ko ito. Ito ang Santiago Legacy Clause. Ito ay isang espesyal na probisyon
sa charter ng kumpanya na nagbibigay ng kapangyarihan sa orihinal na tagapagmana. Ikaw, nabawiin ang lahat ng pamamahala at pag-aari ng kumpanya kung sakaling mapatunayan ang malaking pagtataksil o pagnanakaw mula sa loob ng board o ng isang asawa. Ang kailangan mo lang ay ang sapat na ebidensya at ito ang magiging sandata mo. Ang pangalawang dokumento ay ang mismong Santiago Legacy Clause, isang legal na kontrata, detalyado at may pirma ng kanyang ama at ng isang saksing abogado na si Lorna mismo, ngunit hindi pa niya alam. Ito ay isang malakas na sandata, isang ace up her sleeve. Nabitawan ni Eliana ang mga dokumento, halos hindi makapaniwala. Ang kanyang ama ay nag-iwan ng 100 palabas, isang huling pag-asa. Hindi lang siya nagbabala, kundi naghanda rin ng solusyon. Hindi siya nag-iisa. Ang luha na umakyat sa kanyang mata ay hindi na luha ng kalungkutan o takot, kundi luha ng pag-asa at bagong simula. Lorna, sabi ni Eliana, ang kanyang boses ay nanginginig sa excitement at bagong lakas. Nakita ko na ang Santiago Legacy Clause. Ngunit bago pa man makapagsalita si Lorna, isang malakas na tunog ng pagbagsak ang narinig nila mula sa ibaba. Mayroong pilit na bumubukas ng pinto. Napatingin ang dalawa sa isa't isa. Ang mga mata ay puno ng takot. May nakasunod sa kanila. Alam nilang nasa panganib sila. Model vâng. Tiếp tục với chương 7, nơi Eliana và Lorna đối mặt với nguy hiểm và quyết định đã đến lúc phải ra mặt đối đầu với Marco. Chapter 7, Paghaharap sa Hukuman, ang simula ng digmaan. POV, Eliana, sino yan? Bulong ni Eliana, mahigpit na hawak ang mga dokumento. Ang tibok ng kanyang puso ay halos marinig na sa sobrang lakas. Sagot ni Lorna. Dahan-dahang lumapit sa pinto at sumilip sa maliit na siwang. Mga tauhan ni Marco, hinahanap nila tayo. Narinig nila ang mga yapak na papalapit sa library. Hindi sila pwedeng mahuli. Ang Santiago Legacy Clause ay ang kanilang tanging pag-asa at hindi ito pwedeng mahulog sa kamay ni Marco. May daanan sa likod ng istante ng aklat, bulong ni Eliana. Naaalala ang isang lihim na daanan na itinuro sa kanya ng kanyang ama noong bata pa siya, isang luma at makipot na daanan na patungo sa hardin. Agad nilang itinulak ang istante. Sa likod nito ay isang madilim na lagusan. Nagmadali silang pumasok, dahan-dahang isinara ang istante, sapat lang para hindi makita na may dumaan doon. Narinig nila ang pagbukas ng pinto ng library at ang pagpasok ng mga lalaki ni Marco. Wala dito, sigaw ng isang boses. Hanapin na yon sa buong bahay. Huminga ng malalim si Eliana at Lorna. Dahan-dahang lumabas sa lihim na lagusan, diretso sa madilim na hardin. Sa ilalim ng sinag ng buwan, tumakbo sila palayo sa mansyon, bit-bit ang kanilang sandata, ang pag-asa para sa hustisya. Makalipas ang ilang araw, sa loob ng isang pribadong silid, sa isang marangyang restaurant, nagaganap ang isang importanteng pagpupulong. Nakaupo si Eliana sa dulo ng mahabang mesa. Suot ang isang eleganteng corporate attire. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit may bakas ng matinding determinasyon. Sa tabi niya ay si Lorna na may hawak na makapal na folder ng mga dokumento. Sa tapat nila ay nakaupo ang iba't ibang miyembro ng board ng Santiago Corporation. Ito ang kanilang unang opisyal na paghaharap matapos ang iskandalo. Hiniling ni Lorna ang emergency board meeting na ito. Ang mga miyembro ay nagulat nang makita si Eliana na inakala nilang nawawala na. Ang ilan ay may pag-aalala sa kanilang mga mata. Ang iba naman ay may pagdududa. Salamat sa inyong pagdalo, mga ginoo at ginang. Simula ni Lorna, ang kanyang boses ay matatag. Pinatawag namin kayo para ipresenta ang mga mahahalagang issue tungkol sa pamamahala ng Santiago Corporation, lalo na sa ilalim ng kasalukuyang CEO, si Mr. Marco Dela Cruz. Doon ay pumasok si Marco kasama si Katrina
na may ngiti ng paghamak sa kanyang labi. Mukhang may reunion dito. Hindi man lang ako naimbitahan, sabi ni Marco. Ang kanyang tinig ay mapanukso. At ikaw, Eliana, buhay ka pa pala. Akala ko ay nagtatago ka na sa lungga mo. Tumayo si Eliana, hinarap si Marco. Ang kanyang mga mata ay matalim, walang takot. Hindi ako nagtatago, Marco. Hinarap ko ang katotohanan. At ngayon, ikaw naman ang haharap sa katotohanan. Naging seryoso ang ekspresyon ni Marco. Nagtaka siya sa bagong lakas ng loob ni Eliana. Mga miyembro ng board, patuloy ni Lorna, inilabas ang mga ebidensya. Mayroon po kaming mga dokumento na nagpapatunay sa malawakang pagnanakaw at maling pamamahala ni Mr. Marco de la Cruz sa kumpanya. Mula sa mga pekeng transaksyon, sa paggamit ng Shell Corporation, hanggang sa direktang paglilipat ng pondo sa kanyang personal na account. Ipinakita ni Lorna ang mga pinagsama-samang ebidensya, mga bank statement, audited reports, at mga pahayag ng mga dating empleyado. Ang bawat miyembro ng board ay kumuha ng kopya at habang binabasa nila ito, ang kanilang mga mukha ay unti-unting napuno ng pagkabigla at galit. Kasinungalingan ang lahat ng ito. Sigaw ni Marco, namumutla. Gawa-gawa lang nila yan para sirain ako. Nagseselos lang si Eliana. Nagseselos? Tanong ni Eliana. Tumawa ng mapait. Ang selos ay para sa mga taong may pakialam pa. Ako, Marco, ang tanging pakialam ko ngayon ay ang hustisya at ang pangalan ng pamilya ko. At ngayon, sabi ni Lorna, naabot na natin ang pinakamahalagang bahagi. Mayroon po kaming isang dokumento na matagal nang inihanda ni Sir Roberto Santiago. Ito po ang Santiago Legacy Clause. Inilabas ni Lorna ang dokumento. Ang papel ay luma na, ngunit malinaw ang bawat letra. Ang probisyong ito ay nagbibigay ng kapangyarihan sa orihinal na tagapagmana, si Eliana Santiago, na bawiin ang lahat ng karapatan sa pamamahala at pag-aari ng kumpanya mula sa sinumang mapatunayang nagtaksil, nagnakaw o sumira sa integridad ng Santiago Corporation at mayroong sapat na ebidensya para patunayan na ginawa ni Mr. Marco de la Cruz ang lahat ng ito. Nanlamig si Marco. Ang kanyang mukha ay naging puting-puti. Ang legacy clause na akala niya ay gawa-gawa lang. Ang legacy clause na pinagtatawanan niya. Ito pala ang totoo. Anong sinasabi mo? Hirap na tanong ni Marco. Halos hindi makahinga. Hindi ito totoo. Hindi ito legal. Ngumiti si Lorna. Legal na legal po, Mr. De la Cruz. May lagda po ni Sir Roberto at ng kanyang mga abogado. At sa mga ebidensya na hawak namin, handa kaming dalhin ito sa korte. Ngunit mas gusto namin na magkaroon ng resolusyon dito mismo, sa harap ng board. Lahat ng mata ay nakatingin kay Marco, na ngayon ay nanginginig sa kinauupuan. Ang kanyang pagmamay-ari, ang kanyang kapangyarihan, ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa panlilinlang ay unti-unting gumuguho. Ang tunay na digmaan ay nagsisimula pa lamang. Nang marinig ni Marco ang pagbanggit ni Lorna sa Santiago Legacy Clause, parang gumuho ang kanyang mundo. Ang matinding kaba na matagal niyang kinimkim ay naging katotohanan. Ang pinakakinatatakutan niya ay nangyari. Nakita niya ang mga mata ng board members, puno ng galit at pagtataka. Ang kanyang panlilinlang ay nabunyag. Hindi! Kasinungalingan ang lahat ng yan, sigaw ni Marco. Tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Niloloko lang kayo ng babaeng yan. Gusto lang niyang kunin ang lahat sa akin. Hinawakan ni Katrina ang braso niya. Sinusubukang pakalmahin, ngunit masyado nang nagdidilim ang kanyang paningin. Ang kanyang kapangyarihan ay nawawala at hindi niya ito matatanggap. Ang mga dokumento ay nagsasalita. Mr. De la Cruz, matigas na sabi ni Lorna. Mayroon din kaming testimonya mula sa mga dating empleyado na sinibak mo ng walang dahilan. Mga sinungaling,
Binayaran sila ni Eliana. Marco insisted desperado. Alam niyang kailangan niyang gawin ang isang bagay, anumang bagay, para baliktarin ang sitwasyon. Mayroon siyang isang huling baraha, isang maruming sikreto na itinago niya. Hinarap niya ang board members. Ang kanyang tinig ay nagtatago ng takot sa likod ng galit. Kung sa tingin niyo ay mayaman ang Santiago Corporation, nagkakamali kayo. Ang katotohanan ay bangkarote na ang kumpanya. Nilubog ito ni Roberto Santiago bago pa man siya pumanaw. Nagulat ang lahat. Bumulong ang board members, naguguluhan. Tumingin sila kay Eliana, na ngayon ay nanlalaki ang mga mata sa pagkabigla. Hindi niya inaasahan ang ganitong akusasyon. Anong sinasabi mo? Tanong ni Eliana. Halos hindi makapaniwala. Ang totoo, Eliana, ay matagal nang lugi ang kumpanya. Ang iyong ama, ang minamahal mong ama, ay matagal nang nagtatago ng malaking utang sa mga Chinese investors. Ako ang sumalo ng lahat ng iyon. Ako ang nagsumikap na ayusin ang lahat. Sigaw ni Marco. Sinubukan niyang ibaling ang sisi. Huwag kayong maniwala sa kanya. Siya ang nagtatago ng katotohanan. Inilabas ni Marco ang isang folder. Ngunit hindi ito ang mga ebidensya ng kanyang pagtataksil, kundi mga peke at minanipulang dokumento na nagpapakita ng malalaking utang na nakapangalan sa Santiago Corporation. Bago pa man pumanaw ang kanyang biyenan, lumikha siya ng mga dokumentong ito upang ibaling ang lahat ng problema sa kanyang namayapang biyenan at gawing hero ang kanyang sarili. Napakababaw ng inyong pag-iisip kung maniniwala kayo sa kanya. Patuloy ni Marco. Ang kanyang boses ay naging mas kalmado ngayon, puno ng panlilinlang. Ang lahat ng legacy clause na yan ay gawa-gawa lang para maitago ang katotohanan na halos mag-collapse na ang kumpanya. Ako ang nagligtas dito. Ako. Gumulo ang pag-iisip ni Eliana. Posible ba? Ang kanyang ama? Ang lahat ng pinagkatiwalaan niya. Ang kanyang puso ay biglang napuno ng pagdududa. Alam niyang nagsisinungaling si Marco, ngunit ang mga ebidensya na ipinapakita nito ay nagpapalito sa mga board members. Hindi totoo yan, sigaw ni Lorna. Isa itong desperadong pagtatangka na iligaw ang lahat. Ang mga dokumento mo ay pinanday. Patunayan mo, hamon ni Marco. Nakangisi. Hindi niyo kaya. Ang katotohanan ay, Eliana, wala ka ng kumpanya. Wala nang natira kundi utang. At kung ipagpapatuloy mo ang paglaban na ito, ikaw mismo ang magpapalugi sa Santiago Corporation at sa pangalan ng iyong ama. Nararamdaman ni Eliana ang lamig na bumalot sa kanyang katawan. Tiningnan niya ang board members na ngayon ay naguguluhan at tila naniniwala sa mga sinasabi ni Marco. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalala para sa kumpanya, hindi na para sa hustisya. Ang lahat ay tila nawawala. Ang kanyang tiwala sa ama, ang kanyang paglaban, ang kanyang pag-asa. Si Marco, sa kanyang desperasyon, ay nagawa pang lumikha ng isang malaking gulo na nagpalubog kay Eliana sa mas malalim na putik. Hindi ka na magiging CEO, Eliana. Ang buong kumpanya ay malulugi. Marco roared, his eyes wild with a mixture of fear and triumph. Eliana stared at him, feeling a cold dread wash over her. It was as if everything she fought for was slipping away, replaced by doubt and impending ruin. Isang sandali ng katahimikan ang bumalot sa silid na sinundan ng mga bulungan ng board members. Ang mga akusasyon ni Marco ay tila nakapaghasik ng pagdududa sa kanilang mga isip. Naramdaman ni Eliana ang paglamig ng kanyang mga kamay, ang pagkirot ng kanyang puso. Ito na ba ang katapusan? Ang lahat ng kanyang pinaghirapan masisira lang sa isang kasinungalingan? Ngunit sa gitna ng kanyang pagkabigla, isang boses ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Ang boses ng kanyang ama. Huwag kang matakot lumaban, Eliana. Dugong Santiago ang dumadaloy sa iyo. Tiningnan ni Eliana si Marco.
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Napansin niya ang bahid ng takot sa likod ng galit ni Marco. Isang maliit na kislap na nagsasabi na desperado na ito. At doon, naintindihan niya. Hindi totoo ang lahat ng sinasabi ni Marco. Isa lang itong huling pagtatangka na guluhin ang isip ng lahat. Huminga ng malalim si Eliana. Pagkatapos ay tumayo, ang kanyang tindig ay matatag. Mga miyembro ng board, simula niya, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may awtoridad na nagpapatahimik sa mga bulungan. Hindi po totoo ang lahat ng sinasabi ni Marco. Isa lang itong desperadong pagtatangka na ilihis ang inyong atensyon mula sa kanyang krimen. Paano mo mapapatunayan? Hamon ni Marco, nakangisi pa rin. Ang mga dokumento ay nagsasalita. Ang mga dokumento mo, Marco, ay pinanday. Tugon ni Eliana, lumapit sa mesa at kumuha ng isang folder mula kay Lorna. At mayroon akong patunay. Binuksan ni Eliana ang folder. Sa loob ay may ilang mga bank statement at contract agreements. Ang mga dokumento na ipinakita ni Marco tungkol sa diumano'y utang ng Santiago Corporation sa mga Chinese investors ay peke. Ang mga lagda ay imitasyon lamang. At ang mga kumpanyang pinagkautangan daw natin, sila mismo ang mga shell corporation ni Marco na ginamit niya sa pagnanakaw ng pondo. Nagulat ang board. Hindi nila inaasahan ang ganoong twist. Ang pinakamahalaga, patuloy ni Eliana, inilabas ang isang maliit na USB flash drive. Mayroon akong kopya ng mga original financial records ng Santiago Corporation mula sa isang external auditor na matagal nang pinagkakatiwalaan ng aking ama. Ang mga records na ito ay nagpapakita ng tunay na kalagayan ng kumpanya. Hindi po tayo lugi, bagkus napakalakas pa rin ng ating posisyon sa industriya. At ang mga malalaking utang na sinasabi ni Marco ay hindi kailanman nangyari sa ilalim ng pamamahala ng aking ama. Idinagdag ni Lorna, ang USB na ito ay naglalaman din ng mga detalyadong ebidensya kung paano minanipula ni Mr. Dela Cruz ang accounting system upang itago ang kanyang pagnanakaw at lumikha ng ilusyon na lugi ang kumpanya para mas madali niyang masolo ang mga assets. Ang mga mukha ng board members ay naging puno ng galit. Ang mga pekeng dokumento ni Marco ay inihambing sa mga tunay na records. At ang pagkakaiba ay napakalinaw. Ang lahat ng pagdududa ay nawala. Napalitan ng katotohanan. Si Marco, na ngayon ay namumutla, ay tila nawalan ng boses. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Hindi makapaniwala na nabuking siya. Ang lahat ng kanyang panlilinlang, lahat ng kanyang kasinungalingan ay nabunyag. At ngayon, sabi ni Eliana, ang kanyang tinig ay nagtataglay ng kapangyarihan na hindi pa niya kailanman naramdaman. Gamit ang Santiago Legacy Clause na inaprubahan at pinirmahan ng inyong paboritong founder, Sir Roberto Santiago, at dahil sa hindi maikakailang ebidensya ng malawakang pandaraya at pagtataksil ni Mr. Marco de la Cruz, hinihiling ko sa board na agarang alisin siya sa posisyon bilang CEO at sa lahat ng kanyang karapatan sa Santiago Corporation. Bukod pa rito, gagawin ko ang lahat ng legal na hakbang para papanagutin siya sa lahat ng kanyang krimen. Isang miyembro ng board ang tumayo. Ang kanyang mukha ay seryoso. Bilang board member at bilang saksi sa lahat ng ito, sinusuportahan ko ang motion ni Ms. Eliana Santiago. Agad na sumunod ang iba pang miyembro, isa-isa silang tumayo. Ang kanilang mga boses ay nagkakaisa sa pagsuporta kay Eliana. Ang kanilang galit kay Marco ay mas malakas kaysa sa kanilang takot. Si Marco, na ngayon ay halos umiiyak sa galit at kahihiyan, ay hinila ni Katrina palabas ng silid. Ngunit sa huling sulyap ni Eliana sa kanya, nakita niya ang matinding pagkabigo at pagkatalo sa mga mata ni Marco. Ang kanyang paghahari ay tapos na. Tumayo si Eliana, tumingin sa mga board members.
Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat at bagong lakas. Ang pagpapahiya, ang sakit, ang lahat ng yon ay nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Hindi na siya ang dating Eliana. Ngayon, siya na ang reyna. Isang linggo matapos ang board meeting, ang balita tungkol sa pagpapatalsik kay Marco de la Cruz at pagbabalik ni Eliana Santiago ay kumalat na parang bagyo. Ngayon, ang mga headlines ay puno ng papuri sa tapang at katalinuhan ni Eliana na naglantad sa katiwalian ng kanyang dating asawa. Si Marco at Katrina ay humaharap sa iba't ibang kaso, mula sa pandaraya hanggang sa pagnanakaw. Ang kanilang mga pangalan na dati ay kinaiinggitan ay ngayon ay isinusumpa. Nakaupo si Eliana sa dating opisina ng kanyang ama na ngayon ay kanya na. Ang malawak na bintana ay nagbibigay ng tanawin ng buong Maynila na nagpapaalala sa kanya kung gaano kalaki ang kanyang responsibilidad. Ang opisina ay inayos niya ng simple ngunit elegante. Sumasalamin sa kanyang bagong pagkatao. Ang unang opisyal na meeting ng board sa ilalim ng kanyang pamumuno ay naganap ng maayos. Ipinresinta niya ang kanyang mga plano para sa kumpanya. Mas matinding transparency, mas maraming pakikipagtulungan sa komunidad, at isang bagong vision na nakatuon sa etika at inobasyon. Ang mga board members na dati ay nag-aalangan ay ngayon ay puno ng suporta at pagtitiwala. Isang hapon, habang nag-e-endorso siya ng mga dokumento, pumasok si Lorna sa kanyang opisina. May dalang kape. CEO Santiago, biro ni Lorna. Ngumiti. Ngumiti rin si Eliana. Lorna, salamat. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ka. Magaling ka, Eliana. Tugon ni Lorna, umupo sa harap niya. Sa simula, kitang-kita ko ang takot sa iyong mga mata. Ngayon, nakikita ko ang isang tunay na leader. Natatakot pa rin ako minsan, aminin ni Eliana, tumingin sa labas ng bintana. Ang daming responsibilidad, pero naaalala ko ang sinabi ng Papa, ang dugo ng Santiago ay hindi dapat matakot. Kinuwento niya kay Lorna ang tungkol sa liham at sa Santiago Legacy Clause. Nagulat si Lorna. Kaya pala, akala ko ay hindi na mahahanap iyon. Ako ang abogado na nag-draft niyan para kay Sir Roberto. Mahusay talaga ang ama mo. Alam na niya kung ano ang posibleng mangyari. Oo, sabi ni Eliana, malungkot na ngumiti. Marami siyang nakita na hindi ko nakita. Pero ngayon, nakikita ko na. Ang tiwala ay hindi basta-basta ibinibigay. Dapat itong pinapatunayan. Hindi na siya kinakain ng puot. Ang sakit ng nakaraan ay naroroon pa rin. Ngunit ito ay naging aral, isang pundasyon para sa kanyang bagong pagkatao. Nalaman niya na ang tunay na kapangyarihan ay hindi sa pagkontrol sa iba, kundi sa pagkontrol sa sarili, sa paglaban para sa tama, at sa paghahanap ng sariling halaga. Inayos niya ang isang litrato ng kanyang ama na nakapatong sa mesa. Sana ay ipinagmamalaki mo ako, Papa. Bulong niya. Kinabukasan, humarap si Eliana sa media para sa kanyang unang press conference bilang CEO. Suot ang isang simple ngunit eleganteng business attire. Tumayo siya sa podium. Ang kanyang mukha ay kalmado at puno ng kumpiyansa. Magandang araw po sa inyong lahat, simula ni Eliana. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Ang Santiago Corporation ay dumaan sa isang napakahirap na panahon, ngunit naniniwala ako na sa bawat pagsubok, may bagong pagkakataon na bumangon at maging mas malakas. Nagpatuloy siya sa paglalahad ng kanyang vision para sa kumpanya na nagbibigay diin sa integridad, inobasyon at paglilingkod sa komunidad. Ang kanyang mga salita ay puno ng inspirasyon na nagbigay ng pag-asa hindi lang sa mga empleyado ng Santiago, kundi pati na rin sa maraming kababaihan na naging biktima ng panlilinlang. Nang matapos ang press conference,
Naglakad si Eliana patungo sa bintana. Muling tinanaw ang syudad. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagpipinta ng kulay orange at violet sa kalangitan. Hindi na siya nag-iisa, hindi na siya durog. Siya ay si Eliana Santiago, ang reyna ng kanyang sariling buhay, ang tagapagmana ng isang imperyo, at ang simbolo ng pag-asa. Humugot siya ng malalim na hininga. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at pag-asa. Ito ang bagong simula ko, bulong niya. Ito ang tunay na ako.